Hello guys, kumusta ang lahat dyan guys? Ah, Panibagong vlog na naman to guys, pauwi na ako. Nitong July 21, Monday. Grabing guys, grabing lakas ang ulan. 7 AM ako lumabas guys. Tapos naka 4 rides lang ako at nag 10 AM yata. 4 rides. Pero puro ulan ang inabot ko guys. Kaya kahit nakakaputi, basang-basa na rin. Yun. Kaya ang inabot ng sabi ng muling pasahero ko Kuya, babiyahe ka pa ba niyan? Sabi ko, yes ma'am, pag may sumakay. Nag 30 minutes na ako sa Ortigas, walang mag-book. Nagdesisyon na ako umuwi, gawa ng lumalakas yung ulan. Hindi naman ako kamali, gawa ng nagbaybay na ako ng kumaliwa ako ng Ortigas EDSA puntang White Plains. Pagkatapat ko ng Camp Aguinaldo, naku po, umapaw na pala yung drainage doon guys. Kaya doon kami nahirapan kung paano kami tatawid, mga riders, dami naka-stack. Ginawa namin, may tumawid na bus, binuntutan na lang namin guys, kaya kami, medyo lumuwag yung Tapos pagdating naman dito sa dito sa may baha na naman dito sa may Cubao. Bago umakyat ng Cubao sa may Pituason, baha na naman dyan. Buti nakalusot pa rin yung birdman natin guys. Kaya dumiretso na lang hindi na ako nag-ilalim guys, nagibabaw na lang ako sa Cubao. Diretso na ako ng Trinoma. Pagdating ko ng Trinoma, sobrang traffic na naman guys. Kaya nag-shortcut ako dito may solder sa likod. Dito ako dumaan, umikot ako sa may veterans, may golf area dyan. Kumaliwa ako ng Mindanao Ayan yung binabaybay ko na yan guys, Mindanao Avenue yan guys. Grabe pa rin ang ulan dyan Yung sakyan dyan, pauwi na yan guys. Mga pauwi na, puro pauwi na lahat. Kaya sa mga nag-iisip dyan na may trabaho tapos magre-resign, magra-rider apps kayo, Move-it man, Angkas, o di kaya Joyride, mag-isip-isip muna kayo guys. Huwag yung basta bibitawan yung trabaho nyo, kasi mas maganda pa rin may trabaho. Kasi kapag ganitong sitwasyon, wala tayong kikitain dito guys. Yun ang totoong reality. Sabi nila mas maganda pa raw ang rider kasi kumikita ng lagpas minimum. Oo nga, nakadepende sa sipag yan guys. At saka kung araw-araw ka lalabas. Ngayon, kasi kung ganitong tayo, wala naman tayo kontrata, di ba? Anytime pwede tayo hindi lumabas. Ako nga minsan, sa isang linggo nakakadalawang beses akong hindi bumabiyahe, di ba? Ngayon kung tatrabaho tayo, sisikapin natin na isang araw lang absent na ang hindi tayo magtatrabaho sa loob ng isang linggo lang yun, kasi di off. Naranasan ko yan nung nasa pa tayo guys, OFW. Yun, di ba? Doon araw-araw talaga. Kaya doon ko na laman na okay pa rin yung may mga trabaho. Kasi araw-araw, umulan man yan o umaraw, may pasok man o wala, nakabisik pa rin kayo, di ba? Basic, pa rin, fire hike. Kumbaga, bayad pa rin yung araw nyo. Pag nagsuspindi yung government employee kayo, bayad pa rin yung araw nyo. Ngayon kung nagsuspindi yung company nyo, bayad pa rin kasi pumasok kayo, naka-in kayo. Naka 8 hours ka pa rin yan guys. Di katulad nito na, di ba, pumasok ako ngayon 7, naka 4 rides lang tayo. Di ba, patay ang negosyo. Patay negosyo natin guys. Kaya yun,
So may mga trabaho, wag kayong mag-resign. Gawin nyo na lang yung part-time to kung gusto nyo talaga mag-ride sa part-time na lang guys. Huwag na kayo mag-isip ng full-time dito. Di ba guys? Hindi ko naman sa reality lang yung sinasabi ko guys. Kasi dito talaga sa totohanan lang sa MC Taxi, motorcycle rider. Sipagan na lang dito guys, sipagan. Saka ingat kasi pasahero rin dala natin guys. Kung anong kondisyon nila na isinakay natin, isa isip natin na ganon din yung kondisyon na nang bumaba sila sa atin. Wala silang gas-gas. Diba guys? Ganon yun. Kaya, yun. Yung pinaka-the best guys. Ako kasi ako nasa mindset ko yung mag-rider na lang ako, di ako mag-apply ibang trabaho. Kung tutusin, pwede naman ako mag-apply ng iba. Kaya lang, naandito na ako sitwasyon ko eh. Kung nandiyan kayo sitwasyon nyo, gawin nyo na lang sideline. Part-time ba? Ay, naka guys. Enough pa guys. Nahirapan na tayo dyan. Kasi baha yan ba? Sumalungat na nga tayo guys. Hindi na tayo kumanan. Bumanda na tayo dito sa kaliwa. Pero baha pa rin nadali natin. Ayan. Siguro magagater tayo dito guys. Kasi hindi kaya ng motor sa baba. Yan. Diyan tayo magagater. Andun na yung sabi ko doon sa isang rider. Gater tayo paps. Gawa ng hindi kaya. Yan na. Pauna na siya. Pero lakas pa rin ng ulan dyan guys. Sasampa na tayo dyan. Pero nag-iingat lang tayo dyan guys. Kasi malumot yan. Malumot yung area. Payo ko lang sa mga riders pag umakyat kayo ng mga ganyan. Doble ingat nyo. Huwag nyong bibirit yung silinyador nyo. Kasi i-slide at i-slide yung harapan natin. Pag nawala na tayo ng balance, hindi na natin kaya ibalik yan guys. Tuloy-tuloy na tayong maging Oscar na tayo. Oscar! Kaya pinakamabuti. Ingat guys. Gandaan lang. Hanggang sa marating nyo yung paruroonan, di ba guys? Tulad yan sa akin. Gandaan lang tayo, di ba? Tapos yan. Oh. Nga pala guys, kwento ko sa inyo kanina ng pawi ako yan. Habang nandiyan dyan, parte nga sa Mindanao, EDSA, along EDSA, nadaanan ko doon mga tatlo or limang motor ang nadaanan ko ng tutulak. Hindi ko na malapitan gawa ng baha nga eh, di ba? Maabutan tayo ng baha. Pag hindi tayo magtuloy-tuloy uwi, maabutan tayo ng baha sa daanan. Hanggang sa tayo naman nang hindi makawi. Kaya, siguro, sila na lang para diskarte sa kanila. Kasi minsan tumutulong tayo dyan sa mga nagtutulak. Pero, sa hindi ganitong panahon, saka, palagay ko, hindi oras na tumulong kasi parang naghanap din ako ng tulong nung time na to kasi nga wala ko na rin umuwi talaga. Naramdaman ko talaga yung napakalakas ng ulan guys. Kaya yun, pag hindi nyo anuhan nyo na hindi na natin kaya mga paps, yung ulan sobrang lakas na, wag na natin ipilit, umuwi na tayo na diretso. Kumbaga gamitin na natin yung natin mindset na napauwi na. Pinatay ko na nga yung apps ko dyan guys. Nagawa ng may nag-book pala dyan sa akin. May nag-book 500. Hindi ko na tingnan kung saan siya pupunta. Hindi ko na lang in-accept. Tapos nung matapos na yung oras, pinatay ko na. Nakasabi ko, saan ko kaya ihatid yan? Baka papunta pa lang ako doon, tumirik na ako sa mga baha, di ba? Hindi, wala rin. Ang pinakamaganda, umuwi na lang para makawi tayong ligtas sa pamilya natin.
nakasip pa tayo, nasa bahay na tayo. Siguro sa ibang araw na lang tayo babawi guys, bukas or sa makalawa. Pag umulan bukas siguro guys, ano. Ayun guys, papasok na kami sa subdivision. Sa likod kasi ako duman guys. Dito kasi sa bandang kanan, pag kumanan ako tapos pababa, sobrang baha siya doon guys. Sobrang traffic, tapos mga trailer. Hindi ka makasingit doon, tapos baha pa, hindi ka makakatawid doon sa malalim. Kaya dito ako dumaan sa subdivision. May tagos yun sa kabila sa amin guys. Okay guys, yan, payo ko lang sa inyo guys, pag mga ganitong sitwasyon huwag na natin ipilit yung kung wala man tayong pera ngayon, magtiis na lang tayo ng tuyo. Hindi kaya kung anong diskarte na lang gawin natin para karaos lang tayo sa mga araw na 2 araw, 1 araw, di ba guys? Basta importante guys, makaligtas tayong nakauwi sa natin, mga pamilya, kasi yan naman pinakamaganda. Nakapahinga na tayo sa bahay, tsaka may reserba tayong lakas para sa mga susunod na araw guys, di ba guys? Ingat-ingat lang tayo guys. Ganun talaga ang buhay natin mga rider. Kahit yung mga taxi driver, bus driver, wala rin silang biyahe pag sobrang lakas na ng ulan. Hindi rin kaya ng bus. Jeepney, kaya nga ng jeepney, di ba? Bus, ang problema, wala namang pasahero. At saka sobrang traffic guys pag maulan. Kasi nababarahan nga sa traffic yung mga mga ayaw tumawid, kotse, di ba? Mababa yung iba. Buti kung puro mga bus na lang. Natural, nandiyan na yung traffic, heavy rain. Yun guys. Ay, nakauwi din tayo dito. Kaya nagmamadali tayo kanina guys, kasi ayaw natin maabutan ng malaking baha. Pag malaking baha na kasi guys, di na tayo makakatawid sa baha. Hanggang sa abutan na tayo ng siyam-siyam sa daan guys, no? Yan ang ayaw natin mangyari. Kaya nasa mindset ko na kanina na umuwi talaga. At makauwi ng ligtas. Kaya nag-iingat tayo guys. Katotohanan lang, ingat talaga ang solusyon para. Okay guys, bye bye guys, nandito na lang.